Sa pagsisimula ng episode 3 ay ipinakita na iniligtas ni Yuya ang isang babae mula sa pagsalakay ng isang elite goblin at iniwan din niya ito nang makita niya na dumating ang mga kabalyero. Iniisip niya kung tama ba ang ginawa niya na iwan ito dahil hindi niya ito kilala at inisip na lamang niya na siguro ito ay isang maharlika at ang mga kabalyero ay mga kasamahan nito. Ipinakita dito na nagpunta siya sa isang mall upang bumili ng kanyang mga damit. Dahil daw ang kanyang kasuotan ay paulit-ulit lamang kaya nagpasya siya na maghanap ng bagong masusuot. Habang siya ay naglalakad napansin niya na ang mga tao ay nakatingin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit sila nakatingin kaya siya ay nahiya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang mga ito ay naaakit sa kanya. Sinabi ng ilang mga babae na siya daw ay gwapo, at ang iba naman ay sinabi na baka isa siyang artista o modelo. Sa eksenang ito ay ipinakita na nagagalit ang isang bakla na photographer dahil ang kanilang leading man daw ay sobrang late na. Sinabi nito na pinakaayaw daw nito sa lahat ay ang unprofessional at hindi tumutupad sa tamang oras ng trabaho sabi pa nito. Humingi naman ng pasensya ang kanyang kausap at sinabi na tatawagan daw agad nila ito. Sinabi nito na tinawagan na daw niya ito at baka na traffic lang ngunit ang totoo ay hindi niya ito tinawagan kaya lalong nagalit ang photographer. Dito ay ipinakita si Mio na siyang leading lady sa gaganapin nilang photoshoot, na ang title daw ay My Hot Boyfriend and Me. Ngunit papaano nga daw ba ito matutuloy kung wala ang kanyang leading man sabi ng kanyang kausap. Sinabi ng photographer na madami na daw ang nasayang na oras kaya kailangan na daw nilang humanap ng kapalit, at dito daw sa mall sila maghahanap sabi pa nito. Sa eksenang ito ay ipinakita si Yuya na pumipili ng mga damit nang may lumapit sa kanya na dalawang babae at sinabi sa kanya na kung mayroon daw ba itong libreng oras. Inisip ni Yuya na ang mga ito ay sales lady at sinabi niya na baka isa daw itong sales tactic ng mga ito. Tinanong siya ng mga ito kung gusto daw ba na samahan siya ng mga ito habang namimili siya ng mga damit. Tinanong din siya ng mga ito kung ilang taon na daw ba siya at kung may girlfriend na daw ba ito at kung siya daw ba ay estudyante pa lang. Sinabi niya sa kanyang isip na kailangan daw na mapaalis niya ang mga ito nang hindi sila na-offend at dapat daw ay magmukha pa din siyang magalang. Humingi siya na pasensya sa mga ito at sinabi na kailangan na daw niyang umalis dahil may kailangan pa daw siyang asikasuhin at naiwan ang dalawang babae na nakatulala. Dahil sa sobrang gwapo daw nito, ang dalawang babae ay namalayan na lang nila na wala na si Yuya sa kanilang harapan. Sa elevator ay nakasalubong siya ng baklang photographer at sinabi nito sa kanyang isip na nakita na daw niya ang magiging leading man. Habang tumitingin siya ng mga damit ay nilapitan siya nito at nakiusap na kung pwede daw ba na kumuha ng photoshot sa kanya. Sinabi sa kanya nito na desperado na daw ito na humanap ng kapalit dahil ang leading man daw nila ay wala pa at hindi nila alam kung pupunta pa daw ba sabi pa nito. Pumayag siya sa pakiusap nito at dito ay bigla siyang naging isang modelo. Natuwa ang baklang photographer dahil daw sa napakagwapo daw nito at bagay na bagay daw sa kanya ang lahat ng anggulo. Dito ay sinabi sa kanya ni Mio na wag daw itong kabahan at dapat daw ay maging normal lamang daw ito para hindi daw siya mawala sa focus sabi pa nito. Nagpasalamat din ito sa kanya dahil daw iniligtas daw niya ang buong team kaya hindi daw nauwi sa wala ang schedule nila ngayon. Sinabi ni Yuya na kahanga-hanga daw siya dahil halos magkaparehas lang ang edad nila, ngunit siya daw ay napaka-professional at dapat daw ay galingan din niya sabi pa nito. Dito ay sinabi ng photographer na kailangan daw ang sunod na eksena ay dapat medyo sexy at sinabi niya kay Mio na hawakan daw nito ang braso ni Yuya. Paghawak nito sa kanya ay dumikit ang mga dibdib nito kaya siya ay namula at nataranta. Sinabi nito na yakapin daw niya ito, at nang dumikit muli ang dibdib nito sa kanya ay lalo siyang namula at nahiya. Natuwa ang photographer dahil hindi daw nasayang ang araw nila at matatapos nila sa tamang oras ang photoshot sabi pa nito. Sa eksenang ito sa isang kaharian ay ipinakita ang babae na kanyang iniligtas at sinabi nito na kung sino daw ba ang lalaking nagligtas sa kanya noon. Lumabas siya ng kanyang silid at tinanong siya ng mga kabalyero kung saan daw ba ito pupunta. Sumagot siya na babalik daw siya sa gubat upang hanapin ang taong nagligtas sa kanya at para formal daw na makapagpasalamat siya sabi pa nito.
Sinabihan siya nito na lubhang delikado daw na bumalik sa lugar na iyon, at wala daw tao na mabubuhay sa delikadong lugar na iyon sabi pa nito. Dahil sa siya ay mapilit kaya sinabi na lang nito kung ganun daw ay sasamahan na lang daw siya ng mga ito. Sa eksenang ito ay ipinakita na iniabot ni Mio ang kanyang panyo kay Yuya, dahil ito ay medyo nabulunan sa nainom nito na kape. Muli itong nagpasalamat sa kanya at tinanong siya kung pagod na daw ba siya. Sinabi ni Yuya sa kanya na ang trabaho daw nito bilang modelo ay nakaka-stress din pala, pero masaya sabi pa nito. Sinabi niya sa kanyang isip na kung sa dati niyang katawan ay hindi niya naranasan ang makapagsuot man lang ng magandang kasuotan sabi pa nito. Ang karanasan daw niya ngayon ay masasabi daw niya na isa sa mga pinakamasayang nangyari daw sa buhay niya. Habang sila ay masayang nag-uusap at nagtatawanan ay dumating ang isang lalaki at ito ay si Sho, na siya sanang leading man niya. Si Sho ay isang sikat na modelo at celebrity at siya ay kilala din sa kanilang industriya bilang modelo. Nilapitan niya si Mio at kinausap tungkol sa mga ilang mga bagay at halatang naiilang ang babae sa ginagawa nito. Sinabi niya dito na masakit daw ang kanyang ulo dahil medyo napadami daw ang kanyang nainom at kung pwede daw ay samahan niya ito na kumain at uminom ulit mamaya sabi pa nito. Nilapitan sila ni Yuya at sinabihan ito na kung maaari daw ay huwag niyang pilitin ang tao dahil halata daw na ayaw niyang sumama dito sabi pa niya. Sinabihan siya nito kung sino daw ba siya para pagsabihan siya at lumapit ito sa kanya, saka nagpakawala ng malakas na suntok. Para kay Yuya ay mabagal ang suntok nito kaya madali lang niya itong naiwasan at hinawakan niya ito sa kamay saka ibinalibag sa sahig. Inisip niya na baka kung napaano na ito dahil sa ginawa niya at baka daw magreklamo ito at ipakulong siya dahil sa ginawa niya sabi pa niya. Nagulat ang lahat ng nakakita sa ginawa niya at ang mga tao ay naghiyawan sa ginawa niya. Ang iba ay pinuri pa siya dahil sa ginawa nito na pagtanggol kay Mio, at ang iba naman ay sinabi na in love na daw ang mga ito sa kanya. Dito ay ipinakita ng photographer at sinabi na nai-record daw nila ang lahat ng nangyari, at siya daw ang nagsimula ng lahat sabi pa nito. Dahil sa labis na kahihiyan ay tumayo ito at tumakbo ng mabilis palayo at sinabi ng photographer na ito na daw ang simula ng pagbagsak ng career niya. Nagpasalamat si Mio sa kanyang ginawa at sinabi nito sa kanya na noong mga nakaraan daw ay madalas daw siya nitong hinaharas sabi pa niya. Dito ay sinabi sa kanya ng photographer na kung gusto daw ba niya na pasukin ang industriya ng pagiging modelo at siya daw mismo ang magre-rekomende sa kanya. Sinabi ni Yuya na ang karanasan daw niya sa araw na ito ay isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Magkaganon pa man ay tumanggi siya dahil hindi pa daw siya handa para sa mga ganitong bagay at mayroon din daw siyang ibang bagay na dapat unahin sabi pa niya. Nirespeto naman nito ang kanyang desisyon at bilang kapalit daw, dahil iniligtas niya ang kanilang trabaho sa araw na ito ay binigyan siya ng munting regalo at sinabi na sana daw ay makasama nila ito ulit sa susunod. Nagpaalam siya sa mga ito at dito ay muling nagpasalamat sa kanya si Mio at sinabi na sana daw ay muli niya itong makita sabi pa nito. Habang pinag-uusapan nila si Yuya ay may halong panghihinayang ito dahil malaki daw ang potential nito bilang model, ngunit mahirap naman daw napilitin ng tao sa isang bagay na hindi naman niya gusto. Sinabi ni Mio na gusto daw niya ito makasama ulit at sinabi na sana daw ay magbago ang isip nito sabi pa niya. Napansin nito na namutla ang pisngi nito at inasar siya na baka daw may gusto na ito kay Yuya biro pa nito. Sa eksenang ito ay ipinakita na nakikipaglaban ang mga kabalyero sa pamumuno ni Owen sa mga goblin sa kagubatan at sila ay nahihirapan sa mga ito dahil mas marami daw sila sabi pa nito. Dito ay may biglang nagpakita na goblin sa likod ni Princess Lexia at nang siya ay sasalakayin na nito ay biglang dumating si Yuya at tinapos ang goblin. Nagulat at namangha silang lahat dahil walang kahirap-hirap lamang niya na tinatalo ang mga goblin at dito ay lalong nabighani sa kanya ang prinsesa. Habang pinapainom niya ng gamot ang isang kabalyero na sugatan ay lumapit sa kanya si Prinsesa Lexia. Huminga ito ng malalim at nang nakakuha na ng lakas ng loob ay sinabi nito kay Yuya na kung maaari daw ba siya nito maging asawa sabi pa nito. Sa pagtatapos ng episode na ito ay ipinakita si Yuya na sobrang nagulat sa sinabi nito ganun din ang mga kabalyero na nakarinig sa sinabi nito.